So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys! Ako dito, si Gelo Coins TV. Alam mo na ba? Dapat alam mo. Nakikita nyo to guys, itong aking mga lumang barya. Ito po ay wala na po itong added value. Ito po ang ating pag-uusapan. Bawat barya na to, share ko sa inyo kung magkano ba ang kanyang mga value. Ngayon guys, ang pinag-uusapan natin tungkol sa 1 peso. Mag-start naman tayo ngayon guys, sa 1983 na tayo guys. Natapos ko na kasi yung piso na 1982. Ngayon guys, doon naman tayo sa piso na 1983. Eto guys, 1 peso. Kung meron kayong ganitong klase na 1 peso na 1983, ito po ay wala na po itong added value. Hindi na po ito binibili ng mga kolektor, lalo na po kung ganito ang kanyang kondisyon. Ito po binibili ng mga kolektor, per kilo na lang po ito, assorted, halo-halong barya. Binibili ito ng 100, 1 kilo, yung iba 120, yung iba 150. Assorted po yun. Lahat ng mga pangit na barya, ng mga halo-halong barya, kahit may nakasamang mga ibang bansa, binibili po nila yon. Pero kung meron kayong mapanood na mga gumagawa ng video, gumagawa ng content, na sasabihin nila bumibili sila ng 1 peso na 1983 sa mataas na halaga, huwag po kayong maniniwala. Yung mga ganitong 1 peso na malaking kalabaw, hindi na po ito pinapansin ng mga kolektor. Wala po itong added value. Ang binibili po ng mga kolektor, yung mga magaganda ang kondisyon. Kagaya po nito. Ayan po guys. Mapapansin nyo naman yung kanina, talagang pangit. Pero pagka ganito kaganda guys, ang mga barya ninyo, yan, sigurado ako guys, ito po ay binibili ng mga kolektor. Binubuo kasi ito ng mga kolektor guys, mula 1983 hanggang 1990. Basta maganda yung kondisyon guys, itago nyo lang guys, may added value po yan. Bibilin sa inyo ng mga kolektor. Kaya lang yung mga kolektor guys, hindi sila bumibili ng 1 piraso lang. Siyempre talo sa shipping. Mas maganda kung maramihan, mga 10 piraso pataas, para hindi sila talo sa shipping. Basta guys yung maganda ang kondisyon ha. Kagaya nito guys, binukod ko siya dahil maganda yung kanyang kondisyon. Nilalagay nila to sa frame, bubuuin nila to yung mga layout na simula 1983 hanggang 1990. Binubuo nila yan. Yung iba naman, nilalagay nila sa ganito. Yan. Diyan nila nilalagay. Nakalagay dyan, Republika ng Pilipinas. Flora and Fauna Series. 1983 hanggang 1990. Ito ngayon guys ang ating pinag-uusapan, itong piso na to. Yan. Pisong kalabaw na malaki. Yan. Pisong kalabaw na malaki. Ngayon, alamin natin guys kung magkano ba ang kanyang value. Kasi bawat year guys, may kanya-kanyang value. Depende pa rin yan sa kondisyon ng coins. Tingnan natin guys. Ito, nakalagay dito. Yan. 1 peso, large type. Ibig sabihin, malaki siya. Malaking piso. Nakalabaw. Yan. Tapos, nakalagay dito. Yan, 1983 hanggang 1990. Ang kanyang composition, copper nickel. Ang kanyang bigat, 9.5. Kanyang sukat, 29. Ang kanyang kapal, 1.9. Tapos, na-demonetize siya noong January 2, 1998. Puntahan na natin guys yung value para hindi tayo humaba sa video. Puntahan na natin yung value guys para hindi tayo humaba sa value. Hindi humaba yung ating video. Eto guys, nakalagay dyan. Mapansin nyo guys, dalawa yan ha. Yung isa 1983, iyan po yung common. Ito namang isa 1983, iyan po yung proof.
Tingnan natin guys, dito lang po tayo sa common. Kasi ito yung maraming lumabas, yung 1983. Tingnan natin yung value, nakalagay dyan, 36 pesos. Tapos 36 pesos, 36 pesos, 52 pesos, hanggang 86 pesos kapag UNC condition. Ang kadalasan binibili ng mga kolektor yung AU condition saka UNC condition. Kaya kung meron kayong mga coins na 1983 na ang kondisyon niya ay AU o kaya UNC, tago nyo lang guys, iyan po ang binibili ng mga kolektor. 52 pesos hanggang 86 pesos. Dito naman tayo guys sa proof, 1% lang siya, 1.0%. Konti lang guys yung lumabas, 750 pieces lang. Wala siyang value. Ibig sabihin, bahala yung seller kung magkano niya ibebenta. Dito naman sa common, napakarami guys, 55,869,000 pieces yung lumabas. Kaya ito po ay common. Ito lang po ang kanyang value. 52 pesos hanggang 68 hanggang 86 pesos. Okay guys!